Trabaho kanina sa hotel, nakatulog ako sa super, napagod ang katawan ko, grabe. Lisod yung kayo mangitag kwarta ka guys ay. Ito, kukunin natin yung dahon lang ba? Yan o. Dahon niya. Meron na tayo. Wow, kapag may itinanim, meron talaga tayong aanihin. Natapos na to, sabi niya, natapos na ang toilet, lalagyan na lang ng door, i-finishing na lang siya, tapos na-form na yung kwarto mo. Sa ate yung excited, forma na talaga yung bahay mo. may kwento pala ako kasi sa ate at sa Ingenely. Hello ka guys! Welcome back to another vlog! Yes, Oliver Kagas Chemical. Kagas, ngayon po ay magluluto po tayo ng manok. Tinulang manok po tayo ngayon. So, perfect timing. Hala, naalala ko pa ngayon. Ngayon talaga, pagka-start ko lang ng vlog, naalala ko pala na meron na pala tayong dahon ng tanglad doon. Oo, so kunin natin yun later, yung citronine grass. Kunin natin later, pero ang una natin gagawin ay we need to tad-tad everything. Wow, tad-tad. Tadtarin ang dapat tadtarin. So, ito dapat ang ating gagamitin kasi hinto, hindi pwede. So, yan ang ano natin. Yan, oy, bilis lang, oh. Tapos hugasan natin later. May, ano na natin siya, hiwain lang kasi ang laki kasi nito kagay. So, para siyang sa inasal, no? Oo, so, kagising ko lang po ka guys, and then late afternoon na po ngayon, and naano kasi ako nakatulog ako after ko nagtrabaho kanina sa hotel, nakatulog ako sa super, napagod ang katawan ko, grabe. Lisod yung kayo mangitag kwarta ka guys ay, grabe yun. Lisod kayo pangitaon ang 1 euro, lisod kayo siya pangitaon, dahil panikamutan dyan nito, no? Wala man magbigay sa atin ng pera. Wala magbigay. So tayo talaga we need to make money while we are young. Kaya, kapoy kayo mangitag kwarta ka, guys. Bibigyan siguro tayo ng pera ng government kapag wala tayong work at hindi na tayo makapag-work. Arbeitslos-Geld. Oo. O sa pension natin, kung matagal pa yun, bata pa tayo kagas. Ano natin yan? Huwag tayo magtamad-tamad, you know po. Kapoy ko ka guys, may times talaga, no? May time ba na napapagod tayo, may time na hindi naman tayo pagod, yung grabe yung ka-active yung katawan natin. Ganun naman talaga, no? Hindi naman tayo machine nga pwedeng, o sige, kahit nga machine, nag-ano din yung mga machine, yung system ng machine, yung technology, yung nagka-crack din, di ba? Tao pa naman kaya? Ang bisa human! So ngayon, magsabaw tayo kasi sarap maghigop ng sabaw kasi malamig ngayon sa Germany. Uy, alam niyo ba ang lamig ng Germany ngayon? Huwag niyo nang alamin. So, mag-ano tayo ng mga, ito na, papalitan natin ang, dadamihan natin yung luya. Hello! Dito na pala mga parents ko. Nakatulog kasi ako pagdating nila. Hindi ako nakapag-greet sa kanila. Welcome back. Pumunta sa umaga sila pumunta ng Marburg. Kaya umaga kasi ako nagtrabaho sa hotel. Isang dalawa kasi pumunta, so ako lang nagtrabaho kanina. Then after ko magtrabaho, binilisan ko talaga trabaho kagad kasi antok na antok ako, parang pagod ako. Kagabi, maaga ko natulog, mga alas 10 or alas 11, tulog na ako. Tapos maaga ako nang gumising, alas 6. Tapos ngayon pagising ko, kanina pag trabaho ko, sabi ko binilisan ko trabaho para makanap lang ako, power nap. Power nap is the best. No, ngayon naka-power nap ako. Grabe, nahimsog ako nahimsog ako katawang lupa. Parang bumalik siya ng kunti yun. Parang bumalik yung sigla. So, mabuti talaga nag-power nap tayo. Ayan, lagyan natin ng Egbert. Egbert! Egbert, basta. On, Biva. Schmack hier, mein Essen. Ha? Warum denn? Biko. Hindi daw siya, sabi ko kay Dad Egbert, punta ka dito, mag-usap tayo baka sabi niya, ikaw punta dito kasi hindi siya makatayo.
Alam ko na hindi siya makatayo kasi nga si Andy. Yun lang tayo i-vlog. So nag-usap na kami guys. Kaya na-end ko yung kanilang vlog. Sinabi na sa akin yung anong ginawa na doon. Sila Dad Uwe guys kasi ngayon guys natulog. Napagod siya kasi kapag doon sa Marburg kasi mapagod talaga yan sila kasi nga sa clinic. Hindi ko na sabihin sa inyo guys kung ano yung pinag-usap namin pero bukas magbalik sila ulit bukas pero tatalangin nila kung pwede lang ma-by call ang ano kasi kakausapin lang naman nila ang nurse yun. Nurse ba o doktor? Na pwede naman i-call na lang. So ngayon, let's continue. Let's continue, no? Lagyan natin ng ahos. Ahos ano? Garlic. Ganito kami kagad magluto ng ano, lagyan namin ng garlic. Uy, ano ba? Kahapon yung ano pina music ko yung music ni Dolly Parton na I Will Always Love You, 'di ba siya yung original niyan? Tapos ni revive or kinover ni Whitney Houston. Tapos pagka ano ko ba kasi yun ang pala yung kapag mag-video okay ako dito, mag-karaoke ako dito, kinakanta ko yung I Will Always Love You by Dolly Parton kasi nga hindi mataas, hindi high notes. Unlike Whitney Houston nga, para ka namang walang kinabukasan na. Oo, so, yun ang kinakanta-kanta ko. Magpamusik ko, feel ko lang. Hindi yan mawala sa playlist ko. Kanina, balitaan natin lahat tayo na pumanaw na siya, no? 80 years old siya guys, pumanaw. Kaya talaga, no, life is short. Yung iba, super blessed ng iba. Tumating sila sa 90, 80, 90. Diba? Tapos sa amin din, may pumanaw. Yung sabi ko sa inyo din, anak, as husband ng aking pinsan, ano pa siya, nasa 30s pa siya. But I think 34 siya. Because life is short. Hindi natin talaga alam kung ano mangyari bukas, mamaya. Ngayon, mag-vlog tayo. Hindi alam kung ano mangyari. Ngayon, literally, kaya nga, we need to be ready talaga all the time. Always be ready. And let's accept Jesus Christ as our Savior, no? Para meron tayong eternal life. So, ngayon, mag-start na. Pinainit ko na po itong lagyan natin ng konting oil. Mamaya na ako magsaing. Normally ngayon, chicken day. So, dapat chicken day, may lechong manok sa market, di ba? Yung sa truck. Sabi na Dad Egberto, wow, himala, hindi ka bumili. Palagi kang bumibili dyan. Sabi Dad Egbert. Sabi ko, today, no, not lechon, gusto ko magsabaw, tinulang manok tayo ngayon. Sabi niya, wow, ano nakain mo? Ginojok kasi ako niyan palagi. Ano nakain mo, Oliver? Bakit ka ngayon? Nag-ano ka ngayon? Yan ang kinain mo. May nagawa ka ba kaming sama sayot? Grabe siya mag-joke. Lahat na sinasabi. Sabi ko, wala. Gusto ko lang magsabaw kasi it's because masarap magsabaw ngayon. Sa panahon na ngayon, gusto kong humigop. Yung onion, hindi ko ubusin yung onion kasi nga gagawin ko siya sa yung isa air fryer at yung isa, di ba? Parang na-reach kasi sa dami kasi nun guys. Para siya iinas sa ko. Pero without mga lagyan lang ng pepper at saka asin yun, okay na yun. Soak and I will always love you. Will always love you. So
So, ilagay natin na ang manok na naluto, na ano ito, hugasan ko na ito guys ha. Wow, ang bango eh. May iniwan akong isa doon kasi nga i-fryer natin. Alam nyo na yung vlog natin na hindi late kasi nga, mga sinasabi ko ngayon, recently lang talaga nangyari. So, hindi na to late ang aking mga vlog. Kaya, now, this time talaga yung mga nangyayari. Mga sinasabi ko ngayon dito kasi ayoko na mag-late kasi parang, kapag meron ka palang yung pinapa-build program sa Pilipinas, meron ka talagang eagerness na mag-upload ng vlog at gagawa ng video. Para help, build. Baka sabihin nyo ba, sana palagi ka na nag-build program doon, Oliver. Marami ka pinapatayo doon para palagi ka nag-upload ng video. Ay, wag naman. Grabe naman kayo eh. So ito, let's Marvin Gaye and get it on. You got a healing that I want, just like they say it in the song, till the dawn. Guys, ang bango niya, promise. Ang bango. Lagyan na po na siya ng water. Water! Puwak! Chingkang! Then while natin pinapakulo yung tubig dito, punta tayo sa garden house ngayon. Lagyan mo natin pa ng kunting tubig kasi para kuha tayo ng ano. Kuha po tayo ng tanglad. Iwain natin ng konti. Hindi, butasan lang kasi lagyan natin siya ng binutasan ko yung ano niya, laman kasi ilagay natin tong
onions, di ba? Onion tsaka garlic. So, you are ready? So am I. Wow, pumasok naman to. Guys, tinan niyo po yung tent, di ba? Kami yung ano nito, pinatong talaga namin ito guys. So nagpatong ako diyan kasi mataas man ako no, matangkad man ako no, kaya pumatong ako diyan. So so ayan na standing na talaga guys. Kasi pag hindi mo siya gagawin guys with standing, dapat lahat siya standing apat na mahangin yan kagis na mahangin. So, maano yan siya, matutumba. Hindi matumba siya, diretso siya sa ibang doon. Hindi na naman sa amin yung space na iyan. So, pinaano talaga namin kagis ba? Sabi ko, sige, pinatong muna namin itong isa. Ito siya, dito, di ba siya, direction. Pinatong namin siya, pinaano siya. Pag dito, paano na siya, gihimog sungkod. Diyan sa gitna, hanggang na pasok to. So, the other side naman. So, ayun, na ano talaga siya guys. Ayan no. Kita nyo. Sabi Dad Egbert, Oliver, thank you. Without you, we cannot do it alone. Without you, we cannot do it. So, salamat sa pag-ano mo. Sabi ko, sino ba? Magtutulungan tayo lang naman. Uy, si Andy, nasa, ano na naman siya, nasa window naman siya. Looks like the dogs out. Ay, dogs out. So, alam mo ba yung tent na iyan? Ito, ibibenta po namin pala yan. Akala ko kasi ilagay lang siya doon sa terasa namin. So, ibibenta po na yung parents ko kasi hindi na namin gagamitin. Sayang lang din kapag masira lang siya dahil sa ulan, sa snow, or sa ano pa. So, sabi nila, ibibenta na lang. At least mapakinabangan. And if you want to buy it right now, then buy it, inquire na. Taga Germany, dahil ibinta Sige na, bilhin nyo na taga Germany, bilhin nyo na yan. Sige na, God. Sige na pa. Sabi ko talaga sa inyo. So, we are now in the garden. Outside the garden pa tayo. So, outside the garden tayo. So, ngayon, i-open natin. So, andito na tayo sa inside the garden. Uy. Ay, wow. Pahinog na po ang ating saka kamatis. Yan yellow na siya. Pa-yellow na siya. Pahinog na siya. So, let's go. Ay, hala. Dumadami na naman kayo, Ayan na naman sila, Ayan, Ayan naman yun sila, Kita nyo ba yan? Yung last vlog na ginawa ko na ang dami nila. Mamaya kukunin ko kayo, ha? Hindi pwedeng dyan lang kayo palagi. Hindi pwedeng yan sa amin. Kung nga, hindi mo na ako kayo makukuha kasi nga po, nagmamadali man ako. Nagmamadali ako kasi kailangan ko na Ito, kukunin natin yung dahon lang ba? Yan, dahon niya sa kabila naman. Ayan, dami pala, Ito, dami pala, Wala, amoy tanglad siya guys. Ay, hindi na siya matik-atik. Hindi na siya flavor kung hindi totoong tanglad na talaga, Wala, pag mag-winter to, wala na naman to. Uy! Lumilipad pala yun sila. Ayan siya, Lumilipad pala yan sila. Ayan kayo. Mamaya na lang talaga. Wala akong time sa inyo. But later, timean ko kayo para mamatay kayo, mawala na kayo dyan. Wala, umabot na talaga dito ating sayuti, Wala. Lumilipad pala yan sila guys. Na-amaze man ako. Na-shock ako. Lumilipad kayo. Ayan, lumipad na naman siya, Ayan, kita nyo? Ang dami ng insects. Paano ako makakain ng talbos niya ng kamote? Once lang ba ako nakaano ng talbos yan? Pero mamaya, kukunin ko yan. Pero ngayon, magluto muna tayo. And after kong magluto, kakain tayo. After kong kumain, dami natin ganap, diba? After kumain, yan ang ating pagkadiskatahan later. Okay? Kasi dapat sabi ng Google, 1 to 3 days dapat gagawin natin. Then, after 3 days, hindi ko na alam kung ano pang gagawin namin. So, ngayon, meron na tayo. Wow, kapag may itinanim, meron talaga tayong aanihin. So, hugasan na po natin tong tanglad. Ang tanglad ba, hindi siya kinupuntahan ng mga insekto, no? Bakit kaya? Ayun na sa tanglad. Yung insekto na yun, walang pumunta sa tanglad. Wow! First time ulit ako na nagluto ng tinulang manok na may tanglad this year. Kasi normally, wala tayong tanglad, di ba? So, kapag may tinanim talaga tayo, meron talaga tayong aanihin. Kaya magtanim lang ng tanim.
Uy, nalagay na talaga siya. Hindi na talaga siya makakapigil. Oh. Oh, diba? So, lagyan na po natin siya ng salt to taste. At saka pepper. Hindi na talaga makakapigil. Ang tanglad ay nalaga na talaga at saka nangangamoy na po talaga siya na amoy sibuyas. Ha? Amoy sibuyas. Amoy balat sibuyas na po. Oy, what's happening here? Anyway, excited na ako sa birthday ni Mami Rose kasi makita-kita kami ulit mga barkada, mga friends natin matagal hindi nakita. I think pupunta sila Ate G. Marie and family, Ate Kuya Teo, at saka si Dong. I think pupunta si Dong kasi nag-chat-chat kami ni Dong. Sabi niya, Oliver, sabi niya, pupunta ka ba kay Mami Rose? Ay, sabi niya, Friday ba daw ako pupunta kay Mami Rose? Hindi ako Friday makapunta kasi ang event ni Mami Rose ay Saturday. At saka, sabi ko kasi kay Mami Rose, diyan ako matutulog sa iyo sa Friday at saka Saturday, tapos Sunday ako uwi kapag hindi sasama si Dad Uwe. Hindi, kapag sasama siya, sasamahan ko siya. So, si Dad Uwe kasi pupunta siya, sasama siya sa ni Mami Rose sa birthday niya. So, Saturday kami pupunta. Hindi kasi pangit kasi kapag mauna ako doon, tapos si Dad Uwe, ayaw naman niyang pumunta kapag siya lang mag-isa. Pag mag-drive, kasi nga, gusto niya na may kasama siya na mag-drive. Kasi nga, kapag mag-drive na may kausap, hindi ka inaantok ang driver, di ba? Hindi inaantok ang driver. Kailangan kausapin mo siya palagi. So, sabi ko, Mami Rose, uwian lang ako, Mami Rose. Oy, next time na lang ako gagala dyan matutulog. Kasi gusto ni Dad Uwe pumunta. Sabihin, happy naman ako kasi pupunta si Dad Uwe. Excited siya. Tapos tanong, sino pa mga bisita ni Mami Rose, Oli? Sabi ko, hindi ko alam kasi hindi man ako nagtanong-tanong kay Mami Rose kung sino bisita niya. Gusto ko ma-surprise lang ako. Ako yung taon na hindi ako magtanong-tanong kasi sino mga bisita mo dyan. Ay, importante na invite tayo. So, nag-chat si Dong sa akin kahapon. Kasi akala niya na andun ako Friday kasi para mag-banding kami doon. Sabi ko, hindi Dong, sa na ako magpunta? Saturday. So, magkita kami na Ate Marie doon soon. Hindi ko pa nga alam kung sino pa ma-invited ni Mami Rose, no? Sabi ko, hindi ko alam kung sino invited ni Mami Rose. Ang importante, kumakain ako doon. Ay, patay gutom ang peg. So, bahala na yung dyan. Basta importante, makakain ako. Sorry ka na lang, Mami Rose. May patay gutom ka ng friend. Kung gusto mo ako i-unfriend, okay lang din. Ay, charot na. Joke lang. Uy, today po pala, this time. Ngayon po talaga ang birthday ni Mami Rose pala. Happy birthday, Mami Rose. Saturday na po niya gagawin ang celebration. Kasi nga po, pag nasa Germany ka, weekend lang talaga ang celebration. Friday evening or Saturday evening, madalas Saturday talaga kasi nga mga tao walang trabaho at saka yun yung time na mga tao may time. So kailangan kapag gagawa ka ng celebration, mag-invite ka ng mga tao, dapat 1 month ago, 2 months ago, wag yung spontaneous kasi pag spontaneous ka, ang madalas mga tao ay magdi-decline. Kasi nga po, may ginagawa sila or baka yung day na yan, meron na silang event. Tapos nakapag-yes na sila noong event na yun. Pagkat naman, i-cancel nila yun for you or sa ano. So, kung sinong nakauna ng yes, so yun, di ba? So, dapat, ikaw, kapag may celebration ka, dapat malalayo pa, magsabi ka na para mailagay sa kalendar na, ay, may event pala ko niyan, so hindi ako pwedeng mag-yes dito kasi nauna na si ano, ganito ka, guys. So, kapag spontaneous ka naman mag-invite, for example, ngayon may celebration ngayon, tapos ngayon ka lang
invite, wag ka na pumunta. It means hindi ka invited talaga. Napilitan lang sila. For sign of respect, di ba? Ganun ako kasi pag invite mo ako ngayon, agad-agad, ura-urada, sabihin ko, wala akong time. Pero, wala akong time kasi normally, or ano talaga, basically, hindi ka naman talaga invited. Na-invite ka lang kasi naisipan ka nung time na yun. Kasi kapag invited ka talaga ka, guys, dapat nung nakarang araw ka pa, last month ka pa, nasabihan ka na. Di ba ganun yun? Kaya, if you're not invited, don't go. Kapag you are late invited, don't go ulit. Okay? That's etiquette of char. Pero meron namang mga instances no na kapag tao nito, for example, spontaneous ang pag-invite sa'yo kasi nga spontaneous din talaga yung pag-get together nila. Ganun. Meron din ganyan, may exemption din po ka, guys. Ay, ngayon din kami nag-usap-usap. Ngayon kami nag-ano-usap. At least ngayon lang, unlike naman nga, dati-dati pa sa nag-usap, tapos ngayon ka lang in-invite. Okay lang sana yung spontaneous lang talaga ang pag-invite, pag-get together. Like, ngayon lang talaga, tapos ngayon ka din. So, yun, exemption yun. Pero nasa sa'yo pa rin yung guys, ha? Kapag i-invite kayo na andun na sila sa party, tapos ngayon ka lang in-invite, nasa sa'yo pa rin kung pupunta ka or hindi. But please love yourself before you love others, okay? And respect yourself first. Guys, si ate kanina ba tumawag? Sabi pa niya, happy siya na pinapakita niya sa akin, kasi nag-video call kami, happy siya na pinapakita niya sa akin ba na yung roof kasi namin, di ba, nung other vlog ko, napanood niyo po na yung time na lumakas ang ulan, yun yung time na kinuha na yung roof kasi nga po, lagyan na siya ng bagong roof, yung color roof. So, kulay maroon po siya ang nilagay doon. So, pag-deliver, hindi naman agad-agad noon na ilagay agad yung roof sa bahay, di ba? So, ang ginawa po guys, at saka yung time na yon hindi mo na nagtrabaho yung tagagawa noon kasi i-deliver pa lang. So, the other day na. So, ngayon nangyari. So, yung bahay ng ate ko, di ba, lahat kahoy po yan. Ang bahay ng ate, kahoy siya, tapos half lang, cement lang yung half kahoy, half cement. So, ngayon kasi nga, i-renovate siya. Galing sa extension na room ko, bakal po yan, hanggang sa room ng ate ko. So, bakal na din po siya guys, pati yung balcon. So, ang sinira is yung roof. Pati yung kwarto nila ate, dandahan na din siyang sinisira. Kinukuha ko na yun kasi kalakat yun, di ba, bamboo. Yun, yung wall. So, dandahan siya, hindi siya ibibiglain kasi sa matutulog sila ate, di ba? So, what if umuulan? Pero this time kasi, sa perfect timing ngayon, kasi nga, super init talaga sa amin guys. Sabi ko nga kay ate nga, timing talaga na mainit. So, ito yung perfect timing na nagpagawa tayo ng bahay kasi mainit. So, once lang yung umulan, sabi ko sa inyo, di ba, na timing talaga ba na umulan, yung time na kinuha na yung roof. So, timing talaga. So, grabe si Lord, no, timing niya talaga sa struggle po yan siya sa paggawa ng sa bahay. So, binigyan kami ng struggle kung kakayanan ba namin. So, nakayanan naman sa awa ng Diyos, di ba? Without Him naman, so hindi namin makayanan yun. So, thank you, Jesus. So, ngayon, matutulog sila ate na makita yung langit. Pero, hindi diretso kita talaga yung langit kasi nga, nilagay man na ng trapal muna kapag gabi. So, ngayon, nag-video call kami natin, sabi niya, happy siya. Kaya, tanawa. Tingnan mo yung roof. Wala na, andyan na, nalagay na yung color roof. Na talaga na, nalagay na guys, na kompleto na, galing sa kwarto nila hanggang sa kwarto ko. So, pahaba na siya. So, ang hindi pa lang nalagyan ay yung sa balkon kasi sisirain pa naman yung balkon. Ibakal din siya guys. So, yung hindi pa na So, yung sa balkon, yung may sin doon, yun pa rin, andun pa rin siya. Pero, sisirain nga daw yung kagaya. Sabi ko kay ate, kasi andyan lang naman siya kasi hindi naman siya umaalis-alis kasi hindi siya pwedeng umalis kasi siya nga yung magdigamo ba, magluto ng para sa merienda, sa lunch, and then merienda ulit sa hapon. So, hindi siya pwede alis ng alis. Alis lang siya kapag bili ng merienda. Kaya nga si Kuya Nuno yung palagi umaalis-alis ngayon kapag pumunta na makilala kasi may bilhin. Hindi siya sumasama. Palagi sumasama lang sa atin kapag Saturday kasi nga mamalingki siya. Mag-grocery siya sa kanyang tindahan. Oo. Para sabi niya, para may ibenta tayo, may ititinda tayo. So, yun.
happy siya sa tang tanawo, ano siya, tang tanawo, hapit na dyan mahuman imong kwarto, hapit na mahuman. Ano na siya, natapos na to, sabi niya, natapos na ang toilet, lalagyan na lang ng door, i-finishing na lang siya, tapos na-form na yung kwarto mo. Sa ate yung excited, grabe talaga, super excited siya. At hindi sila excited, super tuwa siya. So, kasi nga i-renovate yung bahay ni ate, hanggang kay ate, di ba, bakal na din siya. So ngayon, nakalaga na din yung bakal doon. And at the same time, yung kwarto ni ate open di ba? Open doon kasi yung kalakat tinanggal na siya. So ngayon, nakatambak ang gamit doon kay Jeneline na kwarto kung sa anak ko, natutulog kapag umuwi. So doon natambak doon sa lahat. Kaya so maganda din kasi parang naano siya ba, parang yung kwarto natin malinisan, maano yung hindi dapat gamitin, dapat itatapon na talaga din guys. So, natambak doon, happy siya. Kapag, for example, halos everyday kasi kami tumatawag natin kung ano natapos. For example, may naggawa kayo sa bahay, kung ano natapos nila, anong ginawa nila. Diretso sa akin, sinasabi niya talaga. Or else, kung makalimutan niya, si Jeneline naman ang taga-sumbong sa akin. Oh, kuya, ang ginawa lang ngayon is ito. Ito yung ginawa nila sa to. Yung nakarang araw sa toilet, natapos yung toilet, so kailangan lagyan na lang siya ng door. At ano pa, yung sa toilet lang, hindi pa tapos yung kung yung form pa lang yung parang bahay-bahay ng toilet, bahay-bahay. So hindi pa nalagay yung shower doon and sa toilet mismo kung saan ka wala pa yun. Ano pa lang na natapos. So excited sa ate. Uy, tanawa na. Nag-welding sila ngayon dito sa bakal. Tapos yung bakal pala na welding, no, kailangan pala siyang, para pinturahan pala yun siya kagis, no, para hindi mag-rusty, para hindi masasira. So, kailangan may pinturahan. So, bumili na si Kenuno. Si Kenuno, buti lang may pera pa si Kenuno doon. Kasi nga, yung na-loan niya, so nira-refund na lang. Sabi niya, uy, nabili pa. Kasi kapag for example, bibili sa inyo maaga, natulog pa ako, no. So, i-refund na lang niya. Ito na lang, i-refund ko na lang sa kanya yung nagastos niya. So, nagsasend naman siya ng mga resibo kasi para Sabi ko, kuya, lahat ng nabibilin mo na mga gamit para sa akin, please send me the resibo para matutal ko. Ma-end yung, for example, matapos yung ko ng room, matutal ko lahat kung magkano nagastos ko at matutal ko din. Sabi kaya nag-send siya ng send. Kung hindi siya makasend, si Jeneline, pinasend ng mga pictures. So, ayun. So ngayon, nalagay na yung yung roof. Sabi niya, ate, wow, nalagay na. Sabi, hindi na talaga kami maulan noon. Tuwang-tuwa naman sa ate, uy, kumakatuwa naman talaga to, oo. Sabi niya, thank you. Sabi, thank you. Kasi, hindi na talaga tayo kasi bago na yung roof natin. Wow, sabi ko. Ako naman, yung pagsabi natin, pang ako na-flatter, natuwa. Nakapasabi talaga ako na, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oo. So, ang aabangan na lang po ngayon ay yung sa balkon. Sabi ko na nga sana mabidyohan ni ate yung pagsira ng balkon para makita ko yung actual na pagkasira. Unlike sa tapos na, yun na mapakita, di ba? Sabi ko, gusto ko makita. Sana mabidyohan. Sinabahan ko sa ate. So, sana hindi niya makalimutan. So, and sabi ko, para ipakita ko na sa kagay, so paano nila sisirain ba? Yung, alam mo yun? O, paano sisirain para tayo ba? Makita natin yung, and then yung, ano pa ba? Basta happy lang sa ate. Kapag may isabi sa akin, na-form na dito, natapos na medyo, na-forma na talaga yung bahay mo. may kwento pala ako kasi sa ate at sa Jeneline, palagi naglilinis. Kasi nga, matambakan ang kwarto ni Jeneline, yung kwarto ni ate, matambakan ang mga gamit, yung gamit dito, kinukuha kasi nga may nagpapanday, so nilagay sa room. Tapos, alam mo naman na, siya maraming mga, alikabok, hindi na talaga alam yung hindi na siya malinis. Sa ato si Jeneline, palagi naglilinis. Maglinis-linis sila. May nakarang isang araw nga, walang pasok sila Jeneline sa school. So, naglinis siya. Sa ate din, sabi na ate, Day, Jeneline, maglinis tayo. Ngayon, maglinis tayo dito. Sabi naman kayo noon kasi narinig niya, o sabi saya pa, excited po kayo mo. Sige mo, panglimpyo, excited na kaayo mo. Sabi niya, sige mo, panglimpyo, pag inahuman, excited na kaayo mo. Kaya nila na naglinis. Kasi sabi kayo, kung maglinis kayo dyan, mag-file ng mga gamit, mga damit. Bukas, na naman ulit kasi may magpander naman dyan. So, wala rin maubos yung energy niyo. Sabi niya, kayo excited, super excited yung maglinis yan, magligpit. Hindi pa yan tapos.
Mamaya na yung magligpit-ligpit or everything, itambak mo na dyan. Kapag tapos na talaga dun, it's the right time nga natawa naman. So excited talaga, oo. Sabi din ni ate, magpa-hornal siya. Yung kapitbahay namin kasi, si ate Laylin, sabi niya, magpaano daw siya, magpatulong daw siya na magpaano sa garden daw niya, i-replant daw. Tama ate, magpatulong ka ate Laylin para sa hura lang natin. Tapos andyan naman si Jenny. Dapat gawin niya pag walang pasok para makatulong si Jenny. Tapos bukas, sila Jenny kasi walang pasok kasi holiday. So, ang gagawin nila, sa Friday, kasi Friday pala walang pasok sila kasi walang siyang daan. Ang gagawin niya, maghagbas siya dong sa way, yung may kalsada na kung saan maglalakad yung kapitbahay namin. Kasi normally, doon nagdadaan yung mga kapitbahay namin sa likod. Kasi may kapitbahay kami sa likod na isang bahay. Dadaan sa ni ate, doon talaga sa dadaan. Dati, kung saan yung kwarto ko. So, kasi ngayon, andun yung kwarto ko na na siya. So, wala silang madaanan. So, kailangan, mag-move. Pag-move nila, magdaan sila ng move sila. Ang tawag nito, maraming sagbot kayo guys, grabe kayo, mga daming grass, ang haba. So sabi ni Jenny, nag-offer siya na ihagbason daw niya kasama yung anak ni ate na eldest. So maghagbas la doon para puputulan na yung mga damo para may gagawin ng bagong daan para sa aming kapitbahay, o di ba? Binigyan namin ng daan. Sabi ko kasi sorry talaga kasi sila nadamay pa yung daanan din na natin. So ayun. Kaya guys, mag-end ako sa vlog natin ngayon. Please don't forget to like, share, subscribe ka guys. This has been Oliver Cagos Gamer, and then cheers!